bawat isa sa mapagpalang linggo sa atin, unang araw po ng linggo. Isa na naman pong pagkakataon upang tayo ay manambahan sa Panginoon. Tumay po tayong lahat, simulan po natin sa panalangin. Let's pray. Our Father God in Heaven, marami pong salamat sa umaga na binigay sa amin, sa unang araw ng linggo na ito, na kami po, Panginoon, ay inyo pong pinagbubuklod kasama ng mga kapatiran, lahat po ng mga mananampalataya, dito sa Pilgrim Bible Baptist Church upang mag-aral ng iyong salita. Kayo po ay papurihan, mawit ng mga awiting makalangit, at kami po ay makapag-fellowship sa bawat isa. May you encourage us, Lord, this day, mula ngayon hanggang matapos po ang aming mga gawain. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig sa amin, sa kaligtasan na aming natamo sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. At hinihiling po namin, Ama, pinananalangin namin na ang banal na Espiritu po ang siyang magabay sa amin sa mga mapag-aaralan po namin patungkol po sa creation. We thank you, Father. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. Amen. You may be seated po. Yan. Salamat po sa ilaw. Sa pagkakataong pong ito, ipagpapatuloy po natin yung ating pong lesson sa ating pong statement of faith. Last time, pinag-aralan po natin our statement of faith about Satan, and we learned that Satan, he was once with God's holy angel, pero siya po ay nagrebelde, siya po ay nagkaroon ng pride. He has this 7 I will. Gusto niya hindi lang maging katulad ng Diyos, kundi maging kapantay ng Diyos. Ang Panginoon natin alam ang lahat ng bagay at siya po ay naparusaan. And his main goal is to destroy us, the pillar of God's creations, or we are created in God's image and main role players in God's plan. And Satan wants to destroy people. Gusto makasama sa impyerno. At ngayon naman po, mga kapatid, pag-aaralan po natin Statement of Faith, Article 5, patungkol po sa creation. Patungkol po sa paglikha ng Panginoon. Sa Bible School, katatapos lang ang aming subjects, Biblical Creationism. Kasi may mga paniniwala ng creationism pero hindi biblical. Halimbawa, sabi ng isang Santo Papa na ginamit ng Panginoon yung evolusyon para gawin yung kanyang nilikha. Pero mali ito. We believe in the Genesis account of creation. And that is to be accepted literally and not allegorically or figuratively. That was man created directly in God's own image after or on His likeness. So, i-slice natin to. Yung Bible, ito yung ating pamantayan kung paano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Tandaan natin, meron 3 biggest or main questions ang tao sa mundo. Saan tayo nagmula? Bakit tayo nandito? At saka, ano sunod? Saan tayo pupunta? At lahat ng questions in life, sinagot yun ng Bible. Saan tayo nagmula? Nakalagay sa Genesis. Bakit tayo nandito? Nakalagay din doon. Saan tayo pupunta? Kung tayo ay mananampalataya sa Panginoon, tayo magkakaroon ng kaligtasan. At yung first main question, saan tayo nagmula? Sinagot po yan ng Biblia. And it is literally accepted in the book of Genesis. Hindi ito allegorical or figuratively, except it is obvious. Pag sinabi natin obvious, sa Bible may mga figurative speech, pero obvious naman. Halimbawa, nung sinabi ni Jesus na I am the door, hindi siya literal na merong doorknob, merong hinge, merong pako. Okay? Ang ibig sabihin nun, figure of speech, metaphor. Inihahalin tulad niya ang sarili niya sa isang pintuan na kung tayo ay papasok sa kanya, tayo ay magkakaroon ng buhay. So, except it is obvious, ang Biblia may mga allegorical, may mga figurative parts, pero most of it is literal. Nung sinabi ng Diyos, and God said, let there be lights, and there was
Right? It is literal. When it says day, it means day. The yom in the Hebrew, it means 24 hours. And that man was created directly in God's own image and after His own likeness. Anong ibig sabihin nito? Mismong ang Diyos ang gumawa sa atin. Kita mo nung nilikha ng Diyos ang ilaw, ang stars, ang hayop, sinasabi niya lang. Diba? And God said, and God said, and God said. Pero, pag tinignan natin yung Genesis chapter 1, verse number 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Pag binasa mo yan, pero pagdating nung, and God said, pagdating sa verse number 26, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, over the cattle, and over the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the sea. So God created man in His own image, in the image of God created He him, male and female created He them. Pagdating sa chapter 2, nandito yung details kung paano nilikha ng Diyos ang tao. Verse number 7 of chapter 2, and the Lord God formed man, ang sabi dito, of the dust of the ground. Alam niyo ba yung word dyan na dust of the ground? Yan yung Hebrew word Adama. Diyan nagmula yung name ni Adan na Adam. And yung Adama, that is red earth. Kumbaga ang mga lupa, may mga klaseng lupa. Pero yung red earth, which is ang pinaka-weakest, pinaka-mahinang lupa, doon tayo nang galing. But, pinormahan tayo ng Diyos. Ang pagkakaiba, and God said, pero dito sa chapter 2, verse number 7, talagang merong action ginawa si Lord at inihan niya ito, and man became a living soul. God's own image after His own likeness. Anong ibig sabihin nito? Not image na merong form in a sense na ang Diyos, because it is very clear in John chapter 4, verse 24. Let us recite all together. Ready, go. And God is a spirit. Again, ready, go. God is a spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and truth. Ang Diyos ay espiritu. So, wala siyang form na katulad natin. And when God says God's image, it means merong tinatawag na mga napapasang attributes ng Panginoon. Katulad ng pagmamahal, nagmamahal tayo. Meron tayong pagpili, meron tayong emosyon, meron tayong pagkagalit, at kung ano-ano pa. Pero may mga attributes na wala sa atin. That man's creation was not matter of evolutionary change of species or development through intermediate periods of time from lower to higher form. That all animal and vegetable life was made directly in God's established law was they should bring forth only after their kind. Kaya ganito yan. Huwag na natin pag-usapan yung evolutions kasi obvious naman yun. Pero yung tinatry nila na, yung mga nakikita nyo sa internet na, halimbawa yung tao, di ba Brother Renzo, ibibreed nila sa kabayo para magiging taong kabayo. Hindi pwede yun. Against yun sa law of science. Bakit against sa law of science? Kasi hindi ganun din-design ng Diyos. Ewan ko kung napanood niyo yung tinransplant yung puso ng baboy sa puso ng tao. Tuwang-tuwa sila Kasi it works. Siyempre, may mga aparato pa na pero ilang mga days lang, namatay din. Kaya hindi ako naniniwala, kahit gaano pa ka-advance sa technology, na yung ulo, di ba meron kasi nagpa-project ngayon, Pastor, yung ulo, puputulin. Pag gusto mo na ng bagong katawan, merong bagong katawan, tapos ikakabit. Hindi ako naniniwala doon, kahit gaano pa ka-advance. Bakit? Kasi meron tayong tinatawag na immaterial existence. This is yung ating soul, yung ating spirit. Body, soul, and spirit, iisa yan. Okay? Tatlo, pero iisa pero tatlo. That is inseparable. Magiging inseparable lang yan kapag dumating ang kamatayan, Francis. So, that means separation.
Tsaka yung sinasabi nila na meron kasi ngayon yung pine-preserve yung katawan, pinofrost. Kasi naniniwala sila na someday baka kaya pang buhayin. Hindi natin alam, baka manipulation na lang yun ng demonyo kung talaga mabubuhay yun. Pero hindi yun. Kasi merong immaterial existence. Next. So, hindi totoo yung breeding ng tao sa unggoy. Kumbaga magkakaroon ng kalahating, hindi na kailangan kasi meron naman kamukha di ba? Hindi na kailangan. After on time, we affirm the biblical truth in the beginning, God created the heaven and the earth. And God saw everything that He was made, and behold, it was very good. Ngayon, madaling araw, medyo, yung mga estudyante ko kasi, may nagtanong sa akin, graduate ng Bible school, may nagtanong daw sa kanyang student, bata, tignan niyo sa Genesis chapter 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light, and there was light. Ngayon, ang nagtanong ng bata, kasi tayo, pag nagtuturo tayo ng Sunday school, anong unang ginawa ng Diyos? Anong unang ginawa ng Diyos? Ano sinasabi natin? Light. Ngayon, tinanong siya ng bata, kung light lang ang ginawa tinanong sa akin ng estudyante ko, sabi daw ng bata sa kanya, kung light lang ang ginawa ng Diyos nung first day, bakit daw may water na? Di ba? Sa Bible school, pinag-aralan natin yan. Yung Genesis chapter 1 verse 1, hindi yan summary ng buong chapter. Pag malalim mong pag-aralan yan, when God said, God created the heaven and the earth, that is the expanse. Gets natin? The earth and the expanse of the universe. And God said, let there be light. Okay? So, verse number 2, without form, tohu and bohu in Hebrew, ibig sabihin, wala pang nilalaman, wala pang forma. Yung earth, nung ginawa siya, wala pang forma, wala pang nilalaman. Kaya pagdating sa verse number 3, and God starting to form it and filling it. Yun yung idea ng tohu and bohu. Yung tohu, that is form, and bohu in Hebrew. So, yun yung idea nun. So, nung ginawa, first day, and God created the heaven and the earth. The earth, hindi natin ma-imagine yun kasi wala tayo doon. So, meron ng water, etc. The whole expanse of the universe. So, parang, pag-isipin mo ng malalim, parang nakakabiyak ng utak. Ano lang nung merong una? Diyos lang. Wala lahat. Walang matter. And then, in the beginning, God created the heaven and the earth. And then, wala pang tong form, wala pang feel. And then, nilagyan ng Diyos ng ilaw. That's the first day. Verse number 4. And God saw the light, and it was good, and God divided the light from the darkness. And that's the first day. And verse number 6. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament and divided the waters under the firmament from the waters which were above the firmament. So, and God called the firmament heaven, and the evening and the morning, and were the second day. Dito rin tayo nahihirapan kapag sa Sunday school tayo, nagtuturo tayo sa mga bata. Anong ginawa ng Diyos yung second day? Diba? Firmament. Ano po yung firmament? Pag tanong tayo ng bata, basta, firmament. Ano bang, or canopy. Tina-translate natin, canopy. So, meron andun yung earth, andun yung light, and then ang ginawa ng Diyos sa day 2, hinating niya yung tubig sa taas, tsaka tubig sa baba. Tapos yung hollow, from water up and water down, tinawag niya na firmament. Okay? Or canopy. So, medyo yan, ma-explain natin yan sa Bible school, pero hindi na natin explain pa ng dito tayo, truth about creation. God created all things out of nothing. Ito, sa mga Bible student, sige, siya lang naman yung outstand. Hindi, si Sister Danica. Ano ulit ang tawag dito sa created all things out of nothing? Sister Danica. Yun. Ex nihilo, it means out of nothing. Anong ibig sabihin nito? When God began to create, in other words, God created without the use of pre-existing materials. He didn't somehow stumble across some cosmic credo and refashion or shape what already was. He spoke
the things and came into existence. Ibig sabihin, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. The Holy Trinity nandun at walang iba. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang lahat ng bagay. Wala siyang pinaggayahan, wala siyang pinagkopyahan, walang anumang bagay. As in, wala talaga. Yun ang ibig sabihin ng ex nihilo. Hindi yung andun ng Diyos, tapos meron ng kasama ng Diyos yung mga malalaking bato, tapos naisip ng Diyos, what if gumawa ako ng pagbanggain ko itong dalawa, boom, tapos nagkaroon ng earth. Hindi ganon. Okay? God created all things out of nothing, as in sa wala. Sa makapangyarihang salita lang ng Diyos, nilikha niya ang lahat ng bagay. Kaya nga meron kanta na if God, hindi pala. Ginawa ng Diyos yung langit at lupa, lahat ng bagay, for 6 days, pero sa atin, God is still working in us. May tanong tayo dyan, number 2. God created all things, both visible and invisible, both in heaven and the earth. Punta tayo sa John chapter 1, verse number 3. Andiyan pa kayo mga kapatid? Amen? Okay, John 1, verse number 3. All things were made by Him. Lahat ng bagay. And without Him was not anything made that was made. At kung wala siya, walang anumang nagawa. Walang anumang nagawa. Okay? At makabasa natin yan sa Revelation 4 verse 3 and Acts 4:24. Ngayon, meron tinatawag tayo ng material and immaterial. Sa philosophy, pag sinabi mong materialism, there is no such thing as immaterial or invisible things. Walang bagay na nag-i-exist beyond sa ating senses. Ano ba yung ating mga senses? Touch, sight, yung 5 senses, pati kasama mo na yung 6 senses, common sense. Sabi ng materialism, walang something na nag-exist beyond ng senses natin. Pero alam natin, from the Word of God, mali yun. Bakit? Sige nga, sa English, anong tawag natin doon sa sa love? Anong noun yun? Abstract noun. Okay? Ano ba yan? Nahahawakan ba natin yung mga bagay na yun? Di ba? Yung mga nararamdaman natin, yung mga iniisip natin. Okay? God created the entire universe, which includes the creation of the unseen, spiritual realm of existence. The visible, nakikita, tangible, pag sinabi mong tangible, nahahawakan, oh, very good, Francis. Physical universe, God created the angels and other heavenly beings. Kaya pagdating sa Hebrews chapter 1, puntahan natin, ang Diyos, meron siyang ibinigay na mga guardian angel sa atin. Yan ay hindi natin nakikita. Verse 14. Ang tinutukoy dito yung mga angels. Verse 13, but to which of the angels said he at any time, sit on my right hand until make thine enemies thy footstool. Sabi ng writer, meron bang anghel na pinagsabihan ng Diyos ng gantong bagay? Na umupo ka sa aking kanang kamay, hanggang ang aking mga kaaway ay matalo? So that is rhetorical questions. Ang sabi ni verse 14, are they not all ministering spirits? Hindi ba sila, di ba, mga ministering spirits sila, itong mga anghel? Send forth to minister for them who shall be heirs of salvation. Sa Bible, pag sinabi mong heirs of salvation, yung mga tagapagmana ng kaligtasan, walang mga hindi tinutukoy yung mga taong na kay Kristo na. Tayo na kay Jesus Christ na tayo. Ibig sabihin, may mga unseen beings, ministering spirits, or guardian angel. Kumbaga, yun yung nakasanayan nating na sabi, yung guardian angel laging nasa likod. Kaya pag matutulog ka, huwag kang pag-ganon kasi madadaganan mo. Di ba? Sabi ng isang estudyante. So, tayo, meron tayong mga ganyan. Yung mga angels, ginawa din yan ng Panginoon. Paano naman yung sinasabi ng iba na may nakakilala akong Kristiyano eh. Kristiyano daw. Sabi niya sa akin,
Meron daw siyang gifts of yung mga nakikita niya, yung mga hindi nakikita. Sabi niya, ikaw nakikita ko sa tiyan mo, may parang ganito daw, may umiikot. Ang ibig sabihin daw doon, mabuti daw akong tao. So mabait ka, oh. Nakikita ko yung espiritu mo dito daw sa bandang tiyan ko. Hindi totoo yun, ha? Mga, ewan ko, bakit nasisikmura nilang sabihin yung mga ganung bagay, tapos sasabihin nila Kristiyano sila, na nakikita nila yung mga bagay na hindi natin nakikita. Walang ganun mga kapatid, hindi tayo naniniwala sa ganun. Tayo, pag sinabi nating cessationist or hindi na tayo yung mga apostolic gifts, wala na yan. Okay? Next, God created time. Yan. Meron tayong tinatawag na first dimension, second dimension, third dimension, and fourth dimension. Halimbawa, yung first dimension, sa physics kasi pinag-aaralan to eh. Okay? Yung first, ganito nila in-explain yung first dimension. Pag nag-drawing ka ng line, yan, isang dimension lang yan ang nakikita mo. Tama ba? Correct mo nga ako, Brother Renzo. Dito, magaling to sa physics yan eh. Pero, pag nag-drawing ka, pag ginawa mo na ng isang line, meron ng dalawang dimension. Okay? Tapos, pag dinuktungan mo pa yan ng paganto, magkakaroon ng tatlong dimension. Tayo, nabubuhay lang tayo sa, if I'm not mistaken, hanggang pangatlong dimension. 2 or 3 dimension. Yung mga scientists, yung mga physicists, yung fourth dimension sa kanila, yun yung time. Okay? Yun yung time. Yun yung kung baga, sa fourth dimension, makikita mo lahat ng bagay. Kasi ako, nakikita nyo ba yung likod ko? Hindi naman, di ba? Okay? First dimension lang yung nakikita nyo. Yung pangalawa, hindi na. Pero, makikita nyo yan kapag umikot kayo sa akin. Pero sa time daw, sa fourth dimension, hanggang 10th dimension, parang yan, nagta-time travel na lang sa'yo lahat. So, may mga physicists na naniniwala na merong higher being na nakakakita ng lahat ng dimensions. Okay? So, yung last dimension, yung time. Ano man dimension na yan, etc., etc., tayo naniniwala tayo, ang Diyos hindi siya bound ng time. Anong sabihin nun? Ibig sabihin nun, hindi siya saklaw ng oras. Kasi siya na may lumikha ay hindi siya saklaw ng kanyang nilikha. God is not bound by His time. Sa Diyos, walang past, walang present, walang future. Naintindihan po natin? Sapagkat ginawa niya lang din ang time. Physics tells us that time is properly resulting from matter, the succession of moments one after another, which depend on the existence of the material substance. Accordingly, time exists when matter exists, but God isn't matter. Ito yung pinakamagandang argument ng mga Christian apologists. Sabi nila, makinig kayong maigi, kung ang lahat ng bagay, kung ang lahat ay mayroong simula, at kung ang Diyos, premise number 1, lahat ng bagay, gawa tayo ng syllogism. Pag sinabi mong syllogism, bigay ka ng premise number 1, premise number 2, tas conclusion. Premise number 1, lahat ng bagay ay mayroong simula. Premise number 2, kasama ang Diyos sa lahat ng bagay. And then, conclusion, therefore, ang Diyos ay mayroong simula. Ngayon, yung conclusion mali. Kung mali ang conclusion, ibig sabihin, may mali sa premise number 1 at sa premise number 2. Anong mali sa premise? Anong premise ang may mali? Actually, dalawa. Pero ang pinaka-clear yung premise number 2. Nakasama ang Diyos sa lahat. Okay. Now, ang Diyos, hindi siya matter. Again, kaya nga importante yung John 4, verse 24. Recite ulit natin. 1, 2, 3, go. And they that worship Him must worship Him in spirit and truth.
hindi nga kasama ang Diyos sa matter. Wala siyang simula. God created matter. Tanungin natin, sige, magagaling sa science. Si Renzo, what is the matter? Ha? Di ba? Turo sa atin ng teacher natin, grade 3 ata o grade 4. What is matter? Ready, go. Okay. Ulitin nga natin para hindi tayo nag-aaral. Tandaan niyo, yung mga napag-aaral natin sa school, hindi natin yan iniiwan sa bahay. Actually, magagamit natin yan pag nag-aaral tayo ng Bible, Francis. Okay, 1, 2, 3. What is matter? Ready, go. Anything that occupies space and has mass. So, eto, matter to. Yan, matter to. Kasi nag-occupy sila ng space at meron silang something. Meron silang mass. Okay? Ang Diyos, hindi ganon. Before matter was created, God existed. Kaya nga, napakaganda, Brad, yung kantang, He's already in your tomorrow. Ang Diyos, nandun na siya sa bukas mo. Isa sa mga dahilan kung bakit ang Diyos ay trustworthy, nakikita niya na kung ano yung mangyayari. Pero, tayo mga tao, hindi pa rin tayo nagtitiwala. And that is wrong. It means that God isn't bound by time like human beings are. Panoorin nyo sa YouTube. Sasabog yung utak nyo. Pag pinag-aralan mo yung first, second, third dimension, magigets mo pa eh. Pag yung fourth dimension hanggang 10th dimension, wala na. Sasabog na yung utak mo. Pero, tandaan natin, tayo, in His foreknowledge, Ephesians chapter 2, verse number 7. Alam niyo ba, nakikita na tayo ng Diyos na nakaupo na tayo sa langit. Ganun katindi. Sapagkat hindi bound ang Diyos ng past, present, and future. Okay? Amen? May natututunan ba tayo? Hindi kasama dito yung Ang ginawa lang ng Diyos ay lalaki at babae. Amen po ba? Walang ginawa ang Diyos na middle. Palaging langit, impyerno, walang purgatorio. Lalaki, babae. Walang middle. Okay? Yun lang at yun lang. God created by His Word. 10 times in Genesis account, we find those words, and God said. And the point is unmistakable. God calls things into existence by His Word. And He spoke and it was done. Kaya ganito yan Sabi ng mga prosperity preacher, ang Diyos daw, dahil sa sobrang laki ng pananampalataya ng Diyos, ang Diyos daw mayroong pananampalataya. Bakit? Kasi kung wala daw pananampalataya ang Diyos, paano daw mangyayari na magkaroon ng ilaw, magkaroon ng creation? Mali. Ang Diyos hindi na kailangan ng pananampalataya. Kasi siya na yung object ng pananampalataya. Okay? So, yun yung emphasize nila. Kaya, banggitin mo, mangyayari. May tawag din sa sa Netflix meron yung documentary, yung Secret. Ang title, Secret. Pinanood ko, kala ko maganda. Kasi may mga scientists, mga philanthropists, yan. Yung secret lang pala, kapag inisip mo na ganito yung mangyayari at sinabi mo palagi na ganito ang mangyayari, yun yung mangyayari. Sa ating mga Kristiyano, ang sabi ng Apostle Paul, yung mga tamad, huwag yung pakainin. Pag umupo ka dito maghapon, tapos iniisip mo, makakakain ako. Dadating si Kuya dyan, magdadala ng pagkain sa akin. Pwedeng mangyari yun, siyempre. Pero pagdating ni Kuya dyan, ay nako, mahina ang biyahe. Wala kang ang galing mo, tumayo ka dyan. Maghanap ka ng pagkain. Okay? So, ngayon, yung secret na yun, parang yun din yung basis ng mga word faith movements. Na basta sabihin mo lang, mangyayari at mangyayari. Kapag hindi nangyari, wala ka kasing pananampalataya. Sa atin mga kapatid, yung blessing ng Panginoon sa atin, i-bless tayo ng Panginoon as we work
i-claim mo na i-bless ka ni Lord, pero wala ka namang ginagawa sa buhay mo. Hindi ka nag-aaral ng mabuti, palagi ka lang nagsi-cellphone. Amen? Amen, Franz? Oo. Wala mangyayari. Nagpe-pray tayo, Lord, i-bless mo ko, pero tamad ka naman. Lagi kang natutulog sa klase. Wala mangyayari. Ako nga, isa sa pagsisisi ko Dapat pala, nung grade 1 ako hanggang elementary, nag-aaral ako ng mabuti. Anong gusto kong laging gawin? Mag-text, mag-jolen, mag-pogs. Lahat ng laro. Hindi ako nag-aaral ng mabuti. Kaya hanggang ngayon, mahirap pa rin ako mag-English. Diba? O si Charity, kapag meron akong iutos sa kanya, ako na lang gagawa kaysa mag-explain ka pa sa English. Diba? Ako na nga lang. Pero kapag English, lagi mo iniisip na English, masasanay ka din Mahirap lang yung Tagalog-English, Tagalog-English. Next, creation is a triune act. Genesis 1 verse number 26. The Father creates, the Son creates, and the Holy Spirit creates. Makikita natin dyan, in the beginning God created the heaven and the earth. Pagdating ng verse number 2, and the Spirit of God. Pagdating ng Colossians chapter 1, lahat ng bagay ginawa ng Diyos sa pamamagitan. Tingnan natin yun. Isa to sa pinakamagandang verse na ini-encourage ko kayo na isa sa mga pinakamagagandang memory verse na makabisado natin, mga kapatid. Lalo na sa inyo mga Bible students. Colossians chapter 1 verse number 16. Bakit ginawa ng Diyos lahat ng bagay? Sino ang gumawa at bakit na ginawa? Andito yung kasagutan. Verse number 16. For, what is the word? For by Him. Kanino daw? Sa pamamagitan nga. Sino pinag-uusapan? Si Jesus Christ. Where all things created. Lahat ng bagay na likha. That are in heaven, that are in earth, visible, invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created, what? By Him. Sa pamamagitan ni Jesus. And what is the purpose? And for Him. Para sa Kanya. Kaya tayo, nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. That's why, if we live our life independently from God, we miss the point of being life. Kung tayo ay namumuhay na nilalayo natin ang Diyos sa buhay natin, mamimiss natin yung point kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Nagkakaunawan tayo, mga kapatid. Kaya, wag tayong mamuhay independently mula sa Diyos. Kung tutusin tayo mga Kristiyano, hindi natin kaya kung wala ang ating Panginoon. Next, the universe God created is very good. Makita niyo yan? Balik tayo sa verse number 1. Chapter 1, verse 31. And God saw everything that He made. Tingnan niya. And behold, it was very good. And the evening and the morning were sixth day. Nakita niyo mga kapatid, makikita natin yung word na it was good, it was good. Maraming beses binanggit. Halimbawa, sa verse number 21, nung sinabi ng Diyos na magkaroon ng mga whales, na mga hayop din, na mga ilaw sa kalangitan, it was good. Pero, nung ika-anim na araw, nung nilikha niya na yung tao, si Adan niya kasi Eva, nung nakompleto na, and behold, it was very good. And God delighted in creation that He made and just He purposed to do. At pagdating ng verse number 1 ng chapter 2, thus the heavens and the earth were finished, tapos na, and all the host of them, and on the seventh day, God ended His work, which He made. Natapos ang kanyang, and He rested on the seventh day from all His work, which He had made. Ngayon, sa Bible School, pinag-aralan natin to. Yung idea ng rest dito, hindi dahil napagod ang Diyos. Kasi hindi mapapagod ang Diyos kasi Diyos siya. Isa sa idea ng rested dito ay yung mesmerizing. Pag sinabi mo mesmerizing, parang isipin mo yung word na eros, that isa din sa concept din yung mesmerizing. Yung babae at yung lalaki, pag tinignan nila yung isa't isa, minimesmerize nila yung isa't isa.
Okay? Tinitignan nila ng maigi at nagagalak sila sa isa't isa. Yun yung idea ng rested dito. Tinitignan ng Diyos, nadidelight siya, na mesmerize siya. Tinignan niya tayo mga tao, lahat ng mga bagay, at siya ay natutuwa. Yun ang ibig sabihin. And also, cease from work. Kaya nag-set ang Diyos ng example na dapat tayo, may pagkakataon din na tayo ay nagpapahinga or ine-end or sinisist natin yung work. Hindi yung katulad sa Facebook, yung nabasa niyo sa Facebook, di ba? Huwag kang mag-resign ka na. Huwag kang mag-resign ka na. Hindi mo yan, kaya mo yan. Hindi mo yan, kaya mo yan. Parang ang gulo, no? Huwag ka nang mag-resign ka na. Ngayon, magulo yun. Pero sa atin, dapat, kaya nga, meron tayong sa akin, pabor ako na yung trabaho, i-compress na lang para may isang day na nagpapahinga talaga yung tao. Kasi pagdating ng Saturday, naglalaba ka, ganyan. Sunday, siyempre, church day. Wala ka na talagang time para magpahinga eh. Pagdating mo pa sa yung iba pang mga tao, meron pa silang mga sideline, etc., etc. Pero yung mga anak kaya kayong mga anak, ang dami niyong pahinga, tulungan niyo naman yung magulang niyo. Amen? Pag sinabing magwalis, magwalis. Magugas ng plato, magugas. Kasi yung mga magulang natin, halos wala silang pahinga. Amen? Kaya maghugas ng plato. Payak-iyak ka pa ng graduation sa nanay mo. Pagdating sa bahay, di ka mautusan maghugas. Ha? Sabi doon sa... Pinaiyak mo pa yung nanay mo, di ka naman maghugas pagdating sa bahay. Tsaka pagdating ng araw, kung sakaling ikaw ay magkaroon na ng trabaho, ngayon, yung idea ng honor your father, di ba, ano yung ikalimang utos? 1, 2, 3, go. Sundin mo ang iyong magulang. Yung idea ng honor your father and mother, makinig kayo mga anak. Hindi yung gagalangin mo lang sila sa salita, sa action. So, sa Bible, sa Old Testament at sa New Testament, yung idea ng honor, kapag may time na ikaw ay able na, dapat i-honor mo sila in a sense na magbibigay ka sa kanila ng financial support. Yun ang ibig sabihin nun. Pag binasa natin sa sulat ni Apostol Pablo. Sabi na, kaya pagdating sa pastor, sinabi, kaya ang pastor worthy of double honor. Kung yung mga widow, ino-honor niyo sila, binibigyan niyo sila ng financial support. Pagdating sa pastor, ang pastor dapat mas double honor, mas bigyan pa ng diin na suportahan. Yun ang ibig sabihin. So yung word na honor, hindi lang sa yung magmamano ka. Sa mga Hudyo, hindi mano. Okay? Holy kiss sa kanila. Sa atin, mano kasi ganyan eh. Okay? Sa Hapon naman, nagbabaw sila. Diba? Saka sa mga Koreano. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, financial support. Pero kayo naman mga nanay, totoo din naman yung mananay tatay, totoo din naman yung yung nag-anak ka lang para investment kasi yung anak mo, ito anak ko, ito, pagyayamanin ako nito kasi matalino to. In some sense, pero tandaan natin, ang anak, tao yan. Tao na madidisappoint tayo, na ganyan. Kumbaga, ang ating, ako nga, sabi ko kay Teacher Grace, Mami, si Charity, kapag nag-4th year college na, magkaroon na panapan na natin ng manliligaw. Para pag-graduate, kasal na. Para konti na lang yung gastos, Tito Roger. Para kami na lang ni Teacher Grace, magta-travel na lang kami. Yun po, pag-aralin, patapusin sila. Pero sa mga anak din, kailangan financial support. That God created the universe to show His glory. Psalms 19 verse number 1. Yung iba sa atin, memorize na to. Pwede ba nating i-recite? The heavens declare the glory of God and the firmament showeth His handiwork. Tignan nyo ang sabi ng Bible, the heavens declare the glory of God. Hindi sinabi ng Bible na the heavens declare that there is a God. No. Hindi ina-assume ng hindi
kino-contest ng Bible kung merong Diyos o wala. Ina-assume na talaga ng Bible, sinasabi, ini-state na talaga ng Bible na meron talagang Diyos. At hindi lang yun. Itong lahat ng bagay na to, nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Nakuha natin, hindi lang sinasabi ng Bible na basta merong Diyos. No. Kundi sinasabi ng Diyos na yung Diyos na yun ay napakadakilang Diyos. The heavens declare the glory, yung kaluwalhatian ng Panginoon. And show it is handiwork. Day after day, after its speech, and night unto night, show it, and night unto night, nakalimutan ko, and show it, yun. Araw-araw, gabi-gabi, nagsasalita sila sa atin, sinasabi na, dakila ang Diyos, dakila ang Diyos, dakila ang Diyos, dakila ang Diyos. Okay? Tayo, we're just creature. Okay? Nanilikha ng Creator. At yung Creator natin, napakadakila sa lahat ng bagay. Sinasabi sa atin ng lahat. Lahat ng mga nakikita natin. Lahat ng creation ng Panginoon, nagsasabi sa atin na dakila ang ating Panginoon. Tingnan natin, tayong tao. Nilikha tayo ng Diyos, dakila ang Panginoon. Unimaginable, hindi natin maaarok ng ating napakalimitadong isipan kung gaano napakagaling, napakadakila ng ating Panginoon. Both humanity and universe were created for what? For the glory of God. Last verse, and I hope all of us as Christian, memorize natin itong verse na to. Very important verse in the Bible. Bakit nilikha ng Diyos lahat ng bagay? Chapter 4, verse number 11 ng Revelations. Ang sabi dyan, andito yung, 24 elders. Itong 24 elders, anong ginagawa nila? Fall down before Him that sat on the throne and worship Him that liveth forever and ever. And cast their crowns before the throne. Ito, mga tao to, mga tanyag to. Diba? Pero, nagpatiri pa sila. Sana nakaupo doon sa trono. At nilagay nila ang kanilang mga korona. Verse number 11. Ito yung paulit-ulit nilang sinasabi. Thou art worthy. Karapat-dapat ka, Panginoon. O Lord, to receive, na tumanggap ng glory, ng kaluwalhatian, and honor, and power. Amen. Glory, honor, kaluwalhatian, karangalan, at kapangyarihan. Why? For thou, can you read that all together? Ready, go. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Bakit ka nilikha ng Diyos? Para sa kanyang kupurihan. Pero for His glory. Yan ang ating buhay. Kaya, my friend, brother and sister in Christ, kung iniisip natin, kaya mo kahit walang Diyos, kala mo lang yon. Hindi mo alam ang buhay. Bukas patay ka na. Kunti lang, tumigil lang ng ilang segundo yung pagtibok ng puso mo. Magkaroon lang ng skip dyan. Magkaroon lang ng konting kontamina sa dugo natin. Bumaba, tumaas lang ng konti yung mga bagay na hindi dapat tumaas, bumaba sa katawan natin. Diba? Kayang gawin ng Diyos lahat yon. If it is for His glory, then go. Ang sabi ng Bible, merong kasalanan na magdadala sa atin sa kamatayan. Hindi ibig sabihin Kristiyano ka na, pwede ka nang sumalon ng baril, tapos hindi ka mamamatay. No. Hindi ibig sabihin Kristiyano ka na, pwede ka na mag-inom, tapos hindi ka mamamatay. Abusuin yung katawan mo, hindi ka mamamatay. No. Kailangan, itong katawan natin na nalikha ng Diyos ay respetuhin natin. Because the Bible says this is the temple of the Holy Ghost and our body. Ano sabi ng Bible? Yung Shema, yung thou shalt love the Lord with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Sa ibang passage, with all thy might. Sa lahat ng lakas natin, sa lahat ng isip natin, sa lahat ng puso natin, sa buong mismong tayo, mahalin natin ang Diyos. Sapagkat kung minahal natin ang Diyos, mamahalin din natin ang mga taong nasa paligid natin. I hope you learned something this morning. And after the prayer,
In the prayer, we will have our offering prayer, and after that, we will have 5 minutes break at mag-umpisa na po tayo. Let's all stand up and let's go to the Lord in prayer. Hilingan natin si Brother Raymond to close us in prayer. Isama din po natin ating mga Sunday School offering.